Paano bang kwento? Bali, galing po kami ng Sagada. Okay. Nag-ano po kami, bakasyon po talaga. Okay. And then, ang daan po namin pa uwi is sa may Nueva Vizcaya. So, may checkpoint po sila around 3:30 ng hapon. Pinara po naman nila kami, tumigil kami kasi alam ko naman po na sa akin yung sasakyan at nandun yung mga papers. Anong dalang Van sasakyan? po, high ace po. Ay, Ace. Nung pinarap po kayo, anong sabi po nung... Tinanong Traffic muna po enforcer. yung mga papers ng sasakyan ko. So, pinakita ko naman po Okay. lahat. And then after that, nung alam niya na kompleto yung papeles ng sasakyan ko, ang hinanap naman po niya sa live-in partner ko is warning device. So, Wala. nagpunta siya sa likod and then, ang ginawa naman po ng officer, binuksan na yung gilid ng van ko. Okay. In-interview na po siya. Lahat ng masasakyan Apa. pinapara. Pero merong signage doon na checkpoint yun at anong dahilan Hindi ba't daw po, sila wala ho nagche-checkpoint? sa wala silang Bakit daw sila signage. Bigla nagche-checkpoint? lang sila nagparang ganun. Nagpapara lang sila? Opo, wala ho talagang signage na may checkpoint that time. Aha. Kasi iba pag may ganun, parang may Opo, mga harang-harang may harang po muna, di ba Yes. dapat? What Para, dapat? Dapat clear may po yung signage. parehas. Slow down, checkpoint ahead. wala po. Talagang Both po pinaral lang open. kami. So nung pagbukas po nung likod, ng trunk, Nakita naman niya ho talaga, nag-ano kami, nasabi namin, lahat kami magkakaibigan. okay. Puro gulay po yun. Puro gulay yung dala namin kasi uwi namin sa pamilya namin. Pasalubong. Opo. Nagpupumilit siya na kayo po ay nagkukuloro. Ang ginawa niya, nung na-interview niya po si Drake, which is my friend nga. Ang tinanong po agad kung magkano po yung ambagan. At first po, sabi ko, kailangan po bang sabihin kasi parang private matters na po namin yun. Kasi kailangan namin malaman. Tapos sinabi ko po 3,000. Tapos naramdaman ko parang yung sa body cam, biglang inopen po. So yung sabi ko 3,000 po. Tapos sabi niya parang kilometer na times 11, 33,000. So Parang sabi niya po, may 33,000 nakuha ang daw ako. nakuha niya. Kasi under my name yung van. Sabi ko, sir, ako nga po na may-ari, nag-ambag din ako ng 3,000. Kasi ganun po kayo magkakaibigan. Kada hugagala kami, mag-aambagan kami. Kasi sa accommodations namin, nung narinig nila na naka 33,000 daw ako, sabi ko, ako po mismo nag-ambag. Kinuha daw po ang kanyang plaka and pinagbabayad daw po Apo, sila ng 200,000 200,000. yun. Wow! So, chinek ko po sa online after 2 days na mahuli kami. Nandun na po sa portal niya na Yung per violation. colorum yung violations, tas 200,000 yung naka-indicate. Ang laki, alam ko pag quorum, Apo. sobrang laking Opo. penalty dyan. So ngayon, hindi po naniwala. Hindi po, ang ginawa ko nung pinaka-head nila, yung team leader nila, ang sabi is, ito to, Pound. i-impound to. Sabing ganun kaagad. So ako nagulat ako, bumaba ako nung sa unahan sa sakyan. Sabi ko, sir, bakit po impound? Kasi po may papers naman po Kompleto ako nung naman. van ko. At the same time, kahit sino yung tanong diyan, kilala ko po yan. Dahil lahat kami, taga Dasmariñas, Cavite. Okay. Tapos So- pinasulat na po isa-isa yung pangalan sa van, kami lahat. Asek Lacanilao, sir, anong take away niyo po dito sa reklamo nila? Unang-una sir, meron pong pagkakamali doon sa apprehension. Kasi kita naman po natin yung mga pamilya o magkakasama sa trabaho na nagtutulong-tulong sa gastos at hindi naman namamasada, hindi yan pwedeng i-considered na colorum. Ayun. So, ngayon ho, tinawagan ko po yung regional director, sinabi ko po sa kanya, tulungan yung mga tao kasi merong, parang may mali. Hanggang sa nalaman ko na po ngayon, talaga pong hindi po tama. Hindi naman po bumabiyahe sir. Kung bumabiyahe yan na nag-ulo-ulo, ibang usapan yon. Pero ito ho, normal sa atin, magkakaibigan, Opo. magkakapamilya, mag-ambagan kasi sa hirap po ng buhay, Opo. lalo na kung ganyan. Opo. So, pag paumanhin po ninyo, aaksyonan ko po ito, yung mga tao namin, kailangan din na managot. Inabala nila yung mga tao. Asek, may tanong lang ako. Yung checkpoint na yon, yung po ba yung authorized, legit ba na checkpoint yon? Kasi wala man lang daw signage na Wala saying po talaga. slow down, checkpoint ahead, LTO. Wala pong ganun. Opo, actually sir, minsan nagra-random namamara sila. Pero dapat po, nandoon yung patrol car ng LTO Yes, yes. para po nakikita ng tao na legitimate kasi Yes. baka masasamang tao lang yung namamara. So, kailangan po kita po nila lahat yon. May tarp na nakalagay na LTO para po hindi matakot yung mga kababayan natin. Pagka po walang ganon, kailangan po managot sila dyan. Kunyari, ako po, may nakita ako na mamara dyan at medyo alanganin, hindi naka-uniforme, hindi ko paparahan. Baka mamaya, Tama po. ambush yun or whatever. So, in the Tama case, po kayo. naka-uniforme ba? Lahat naman po Uniform naka-uniforme. Pero walang mobile car. Meron din po. Ah, meron. Pero wala Parang talaga silang signage, harang. Pero marami sila. 5 po Marami sila po. lahat. Tapos may mobile car. Opo. Yun lang, nakulang na paglagay ng Opo. ng sarang. Okay, sige po, Asek. Opo, tsaka po panagutin po natin to kasi inabala po yung mga tao kawawa. Sobra. Tsaka yung Sir Rafi, yung yung plaka ng sasakyan ko nga na kinuha nila. Ibabalik po yun. Opo. Papadala po sa kanila sir, hindi nila kailangan pumunta doon Okay. para maabala. Isasabihin kong pababa yun, pahatid po yan. So hatid po yung plaka, pati po yung lisensya.
Opo. Opo. Ayun. Maraming salamat po, ASEC Marcos Laquinilao, LTO Chief. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Thank you Alright, punta po kay Odette para si Odette na po ang gagawa ng arrangement kung saan yung gusto ipadala. Thank you so much. Walang anuman po. Salamat po sa Senator. tiwala. Salamat po. Magandang hapon. Salamat Thank you po. Eto na nga. Ayan, nakabalik na siya ng Dasmariñas. Yan po, Ma'am Jen and Sir Michael, na ikabit nyo na ang inyong plate number dito sa inyong van. And ang concern na lang natin ngayon is yung violation po ng license. So, sasamahan po namin kayo mismo sa tanggapan po ni ASEC Lacanilao upang maklear natin itong violation and as well, malaman natin kung ano yung sanctions na imposed dito kay Sir Talosig at saka sa kanyang mga kasama. So, Ma'am, may last message kayo para kay Idol Rafi? Sobrang thank you, Sir Rapi. Nandito na po uli ang plaka ng sasakyan namin. So, panatag na kami. Ayun na lang, yung sa lisensya na lang talaga ng partner ko na magiging maayos. Para at least balik na uli sa normal, di na kami na-stress, di na ako umiiyak sa gabi or sa umaga. Maraming salamat po kay Senator Rapi Tulfo sa mabilis na aksyon. Thank you po, sir. Again, maraming salamat po sa tiwalang ibinigay ninyo kay Idol Rafi. Napakalaking bagay po noon. Maraming salamat po. Ito ang saya-saya natin ngayon kasi good news, yan ang gusto namin. Good news. Opo, sobra. So ano na po ang latest? Ano na po nangyari? Nung last Monday po, Senator, na-receive namin kaagad yung plaka ng sasakyan namin. Okay. Deliver po dito sa bahay. And then, ang license po ng partner ko as of now, wala na po yung violations niya. Thank you po sa inyo, sa tulong niyo sa amin, Sir, kasi ang bilis po talaga ng action. Wala ko kaming binayaran na 200,000. At na-clear na po yung lahat simula nung lumapit po kami sa inyong programa. Thank you po, Senator. Tumabilis sa action po. Yun na po yung sa license ko. Makakatulog na kami ng mahimbing, wala na kami iisipin. Dahil sa inyong tulong talaga, Senator Rafi. Opo. Well, kami po ay masayang-masaya dahil nakatulong po kami at syempre sa inyong pong tiwala, maraming salamat po. Anytime nandito lang po kami para sa inyo. Thank you po ulit, Senator. Maraming salamat. Ingat po palagi. God bless. Mabuhay.